pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kung saan ayon kay Senator Lacson, maaring magiging Senator Judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial. Yun, ang patay tayo dyan. So gusto ni Lacson either umatin si Jinggoy kahit na siya ay makulong ulit sa gabi or i-delay yung impeachment ni BP Sara. O ito parang si Lacson parang bumabaliktad na. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D at your service. Kamusta naman ang inyong mga weekend? Kamusta naman ang buhay-buhay? Kasasakitin na naman natin ang mga uluwat ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo, inutil, mga walang utak, mga tanga, engot, mga baog ang utak, mga malalambot ang puso, mga bait-baitan, mga pinanganak sa sabsaban, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, mga sweetix, salot, putok sa buhindot, paalam rin sintu-sintu, baliw, apnoy, sabog, batak, mga adik, pusher, kawatan, korakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnapper sa pamahalaan, mandarambong, mangumit, mandurukot, mandurugas, mga mambubudol, sinungaling, lahat ng mga impacto maligno, mga kutol lupa, masasamang espiritu, kampon ng demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po mga bossing? Na-miss nyo ba si Boss D? Na-miss nyo ba si Boss D mga bossing? At pasensya na kayo tayo nakapag-vlog these past few days. Pero katulad pa rin ng dati, hindi naman tayo uminto sa pag-upload ng mga videos. And panoorin po ninyo yung ating mga videos dahil informative po yan at lahat ng ating piniplay dito ay atin pong mga i-discuss at i-dinidiscuss. Follow po kayo sa ating Facebook pages. Dalawa po yan sa ating mga YouTube channels, lalo-lalo na dyan sa Boss Space Dada Space 2.0. Follow po kayo dyan. Nandiyan po yung ating mga malulupit na mga videos. And syempre dito sa Boss Dada TV, dito walang katotohanan, para pawang mga kalokohan lamang for entertainment purposes dito sa ating channel. Ang mga balitang nakakawindang, balitang nakakainis, at mga balitang nakakaurat, gagawin natin ditong stressless. Gagawin nating stress-free ang ating kwentuhan, mga bossing. Kamusta naman ang inyong mga weekend? Nako, malapit na pong magtag-ulan dito sa Pilipinas. Tag-ulan na, medyo nag-uulan-ulan na. Kaya yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung araw-araw na nagsasakripisyo para may taguyod ng kanilang mga pamilya, huwag ninyong kalilimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Pananggalang sa ulan, ha? Kasi mahirap magkasakit ngayon. Mahirap kasi mainit, tas biglang aaraw. Hindi natin alam. Pati ating panahon ang gulo-gulo na ng pamahalaan sa Pilipinas, gulo-gulo na ng Pilipinas. Tapos pati ang ating panahon magulo pa rin. Ang season lang naman dito sa atin, dalawa lang naman. Dalawa lang naman, tag-araw at saka tag-ulan. Meron din naman tayong taglamig tuwing December, pero hindi naman talaga taglamig yan. Gawin na natin 3 seasons na lang. Pero dalawa lang talaga yan, tag-araw at tag-ulan. Dito sa Pilipinas, pag umaaraw, napakainit. Parang si Satanas nasa paligid. Ganun kainit. Pag umulan naman dito, Diyos ko po, lahat ng tubig sa mundo parang nandirito sa Pilipinas para tayong water world. At ito na nga ang panahon. Ito na yung panahon na kinatatakutan ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Itong panahon ng tag-ulan, bakit? Kasi dito may expose kasi pag tag-init, hindi naman may expose yung kanilang mga korupsyon hindi ba? Wala naman silang mga programa para sa tag-init. Pero marami silang mga programa, ginagamit nilang programa ng tag-ulan sa Pilipinas. Ayan, nandiyan yung mga flood control project. Di ba? Nandiyan yung mga kung ano-anong mga proyekto para hindi magbaha. Pero itong mga panahon na ito yung mga napapadasal sila. Ito yung mga panahon kung saan ang ating mga politiko ay nagiging mga relihiyoso. Relihiyoso bakit? Nagdadasal sila na sana hindi mabisto ang kanilang mga kalokohan, kasalanan, pagnanakaw sa bayang Pilipinas gamit ang flood control project budget natin.
na sana hindi bumigay yung kanilang mga substandard na tulay, na sana hindi lumutang magbahain yung mga lugar kung saan nandoon yung mga ghost projects nila ng mga flood control. Ito po yung mga panahon na yun, kaya talagang todo ang kanilang dasal, nagiging madasalin sila, napupuno ang server ng langit sa dami ng panalangin ng mga korap na mga politiko, magnanakaw ng mga politiko sa Pilipinas, na sana hindi masyadong malalakas ang mga ulan sa kanila dahil mabibiso ang kanilang mga proyektong bukod sa substandard, yung iba ghost projects pa. Hindi ba? O kaya mga bossing, tayo ay tayo magdasal din naman. Bagamat magdasal tayo na sana ay walang mapahamak ngayong tag-ulan, dahil alam naman natin ang 2025 budget, actually 2026 budget, ay wala pong masyadong mga proyekto para sa flood control dyan. So ibig sabihin, kung noon may proyekto para sa flood control, yung mga baha ay supposedly mahihigop nitong mga flood control projects na ito, may pera para sa flood control, binaha tayo. Lalong-lalo na kaya ngayon, hindi nila binadgetan yung flood control ng Pilipinas, hindi nila binadgetan yan. So pag hindi nila binadgetan, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, i-expect na natin na sobrang dadami at lalalim ang baha sa bayang Pilipinas. Bumabaha na nga tayo ng mga magnanakaw sa pamahalaan, baka bahain pa ang ating mga tahanan. Kaya naku po, magdasal tayo, sana hindi naman mabdamay ang ating mga kababayan, dahil kababayan na nagbabayad sa kakawatanan sa mga kapagnanakawan ng mga nasa gobyerno na ito. Kaya magdasal tayo, sana hindi naman masyadong magbabaha ngayon, para hindi naman tayo masyadong apektado, di ba? Walang project, walang budget para sa flood control ngayon. So i-expect natin kung matindi ang pagbabaha noong 2025 na may trilyon budget para sa flood control ngayon. Sigurado ako, dahil walang budget, mas matindi ang kakaharapin natin ng mga baha ngayon. Kaya kayo, gumawa na kayo ng mga sarili ninyong paraan kung paano ninyo masu-survive itong ulan. Alam natin yan, pag umulan dito sa bayang Pilipinas, lahat ng tubig sa buong mundo nandito. Parang dito binubuhos lahat ng Diyos ang ulan. Oo, grabe. Dito pa naman pag umulan, kahit saglit lang, Diyos ko po, nalulunod ang lahat ng mga ipis at daga sa daan. Ano pa ba mga pag-uusapan natin bukod dyan? Naku po, eto, matindi. Matindi itong kumakalat ngayon na balita. Naku po, ayan na. Ang baklang mabantot, ang baklang abogadong bobo, nakamag-anak yata ni Larry Gadon, ay sinuspindi na Supreme Court 1 taon ang kanyang pagiging abogado. Apektado ba si Tarantado? Para sa akin, di man apektado yan. Paano man maapektuhan yung ulul na yan? Bayaran daw yan kita nyo naman kung paano ipagtanggol niyan ang mga Marcos, paano ipagtanggol ang mga Romualdez. Sigurado, busog na busog, kapayat nitong bakla na ito noon Ngayon, kita nyo naman, pagkatapos ng kanyang pisngi, balikat na. So 1 taon na sinuspinde ng Supreme Court ang kanyang lisensya sa pag-aabogasya. Okay man lang, wala namang kliyente itong ulul na ito. Yung pagiging abogado naman ito ay titulo lamang. Hindi naman ito abogado na magaling, na significant. Hindi naman ito abogado na maraming mga kliyenteng umaasa sa kanya. Dadalawa man lang ang kliyente nito, hindi niya pa inaabogado. Dalawa lang ang kliyente nito. Si Marcos at saka si Romualdez lang. Hindi naman niya inaabogado sa korte, inaabogado lang niya sa social media at sa mainstream media. Bilyonaryo, nakakadiri kayo Yung inyong tawag diyan, program host. May kaso ay tinanggal ng Supreme Court ang kanyang pagiging abogado ng 1 taon. Gawin mo ng habang buhay, Palsis. Wala ka naman silbi Hindi ka naman nagpa-practice Ginagamit mo lang naman yung pagiging abogado mo para magmukhang magtunog matalino ka Pero sa totoo lang, putyang inang yan, inaabogado mo lang naman yung mga magnanakaw sa bayang Pilipinas Wala ka naman talagang kliyente. Wala ka nang kliyente, tinanggalan ka pa ng pagiging abogado. So, Jesus, Palsis ka na lang ngayon, hindi ka na attorney. 1 taon yan. So ibig sabihin, Diyos ko po, alam nyo ba kung bakit ito bakit ito natanggal bilang isang abogado sa loob lamang ng 1 taon? Sabi ko nga, siguro anak ito ni Larry Gadon. Talunin mo si Larry Gadon. Si Larry Gadon 2 beses na disbar yun dahil sa katarantaduhan niya. Total naman, sumusunod ka rin lang naman sa yabag niya. Parehas lang naman kayong magaling mangkurat. Ayan, sundan mo na rin siya. Kung siya naging 2 beses na disbar, ikaw gawin mong 3. Ang masaklap nito,
Sandamukal ang kaso nito kay Toby Chanco at kay Robin Padilla. Oy, kung ang Supreme Court mismo naniniwala na walang kredibilidad itong taong ito, na itong taong ito ay walang reputasyon at balasubas ito. Oy, nako, delikado siya sa kanyang mga kaso. Eh baka gamitin pa itong kanyang pagkakasuspindi dahil totoo naman ginagamit naman talaga niya yung kanyang pagiging abogado para manira ng kapwa niya, lalong-lalo na ng mga politiko na hindi pasok na kalaban ng kanyang mga amo. Ayop na yan. Oo, ayan, hindi na, paano na yan? Nung abogado, hindi na naliligo ito, di lalo na ngayon. O paano ba naman, baluktot ang nito, baluktot ang paninindigan nito. Dati, galit na galit itong mga dilawan tae na ito. Galit na galit ang mga ito sa mga Marcos. Ngayon pinagtatanggol ng mga Marcos. Ano ba ang nitong palsis na ito? Ano ba yung naging kaso niya? Bakit siya ay dinisbar ng hindi naman dinisbar. Siya ay tinanggal ang kanyang pagiging abogado. Ito nung June 15 kahapon, hindi ngayon lang. Oo, nakalagay dito SC. Nakalagay dito SC suspends. Ayan nakalagay SC suspends lawyer for vulgar words in social media po. Gumagamit daw siya ng mga masasamang salita. Kasi ang mga abogado, dapat yan, matitino yan mga yan. Dapat yan sila, panig sila lagi sa katotohanan at dahil sila nga ay officer of the court. Dapat talaga as much as possible, hindi sila nagbibigay ng kanilang mga personal na opinion patungkol sa mga bagay-bagay, mga ganon. And aside from that, mga bossing, dapat lagi silang matitino. Ang kanilang mga pananalita ay laging maayos, pasok sa code of standards, code of ethics ng mga abogado. Pero wala naman kasing ethics ito, lalong-lalo na walang ethics ito. Mahilig na ito sa ethics. Ethics, hindi ethics. Ayun naman, mahilig ito sa walang ethics pero mahilig sa ethics. Ayun ang problema. So ito, bakit siya sinuspinde? The Supreme Court or SC has suspended a lawyer for using vulgar words in a social media post. In a decision written by Associate Justice Joseph Lopez, the SC's Second Division found Attorney Jesus Falsis III or Attorney Falsis guilty of simple misconduct and suspended him from the practice of law for 1 year. Hindi niya pa ginawa forever. Hindi naman niya nagagamit yung kanyang pinag-aralan. Kahit naman kahit naman hindi ka abogado, basta kaya mong ipagtanggol ang mga Marcos, katulad ng mga bobo, mga vlogger ng mga administrasyon. Okay naman yan. Nag-abogado ka pa para mag-abogado ng mga kawatan sa Pilipinas. The case arose from a Twitter post made by Attorney Falsis defending his brother Nico against accusations related to a qualified theft complaint filed by Chris Aquino. Naku po, ang kapatid pala nito kawatan. Ang kapatid pala nito magnanakaw. Ayon dito kasi sinampahan ng kaso ni Chris Aquino ng qualified theft. Ibig sabihin nagnakaw siya ng may sakit na yung tao, ninakawan nyo pa. Grabe naman kayo. Kasi parang ang alam ko, malapit yata or parang public relations officer o aide ng ni Chris Aquino o manager o kung ano man, alalay, balalay, kung ano man, itong kapatid niya. Na ayon kay Chris Aquino, ninakawan siya. Nako, magnanakaw yung kapatid. Tapos, pinagtatanggol niya, may history naman pala. Nagtatanggol sa kawatan, kaya naman pala napakadali na lang sa kanyang magtanggol sa mga Marcos kahit nagalit siya sa mga Marcos noon. Kasi tagapagtanggol pala ito ng mga kawatan. Ayon dito sa report na ito. Kaya naman pala kaibigan niya si Romualdez, kaibigan niya si Bongbong Marcos. Sanay naman pala ito magtanggol sa mga wangkata o kawatan. Pag binaliktad mo, sabi niya dito, yung mga bias na dilawan dyan, halata kayo sa allegations ni Chris, paniwala na kayo agad, pero sa alegasyon namin na she threatened my brother, wala akong narinig sa inyo. Pakyo kayo, mga gago. Check your cognitive biases. Oy, galit na galit siya. Galit na galit siya kapag ka-bias sa kanila. Pero kapag ka siya ang bias tungkol sa mga Duterte, bias tungkol kay Inday Sara, bias tungkol kay Cayetano,
bias tungkol sa iba pang mga connected sa mga Duterte na mga politiko, okay lang sa kanya, pero galit na galit pala siya sa mga bias na mga dilawan na mga katulad niyang mga abnormal. Pare-parehas kayo mga dilawan, pare-parehas naman kayo mga bias at saka mga wala kayong prinsipyo eh. Kayo nagkakagatan, mantakin mo, dilawan na nga si Chris Aquino, ninakawan pa siya ng dilawan na kapatid nito ni Jesus Palsis, di umano ha. Sabi dito Jason Jean H. Baltao, Aquino's former business partner, filed a complaint against Falsis before the IBP for conduct unbecoming of a lawyer. Hindi naman talaga yan, hindi naman karapat-dapat maging lawyer yan. Attorney Falsis argued that previous SC rulings held that the phrase, putang ina, is often used to express anger, frustration, not to defame. He also claimed that lawyers are entitled to freedom of free expression. Pag sila pwedeng gumamit ng putang ina. At ano lang daw yun? Frustrations lang daw yun. At freedom of speech daw yun. Oo, pero kapag meron namang mga dinidimanda na mga vloggers din, yung mga kaalyado niya, dahil nagmumura, dahil nag-express ng kanilang mga saloobin, hindi naman umiiyak itong buwakan ng bakla na ito. So double standard ang hayop. Hindi ba? The IBP found that Attorney Falsis violated the Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, by using offensive language and recommended a penalty fine and reprimand. Alam nyo na na-reprimand na ito ng Supreme Court noon dahil nga sa kanyang mga mga klase ng pananalita. Na-correct na siya. Tapos ngayon naman, na-suspend na yung kanyang lisensya. Tago mo na muna yan. Tago mo naman yung lisensya mo, wala namang silbiya, wala ka rin namang wala ka rin namang kliyente. So sabi dito, the SC agreed with the IBP's findings but imposed a heavier penalty on suspension. Under Canon 2, Section 4 of the CPRA, lawyers must be dignified, gender-faired, child and culturally sensitive, and language in both their professional and personal dealings. Kay professional, kay personal, pag abogado ka, hindi ka dapat balasubas. So okay lang sa kanya ma-disbar. Wala naman siya kinikita bilang abogado. Palagay ko mas malaki kinikita nito bilang birador ng administrasyon at ng mga kawatan sa gobyerno. They must not use abusive, offensive, or improper language, whether spoken or written, including on social media. Such conduct undermines the dignity of the legal profession. Wala naman dignidad yan. Meron ba dignidad yung mga sumusubo ng titik? May dignidad ba pagka lalaki ka tas susubo ka ng burat? Hindi ba? Wala namang mga dignidad pagka ganyan. Bawal yan. So ayan, gaano ba kasi so ayun na, dahil yung sa kanyang pagtatanggol sa kanyang kapatid at nag-tweet siya, dahil dun lang naman magaling yan, hindi niya kaya pagtanggol yung kapatid niya sa korte, kaya sa Twitter na lang niya pinagtanggol. Dahil wala mong kwentang abogado ito. At doon sa Twitter, nag-aakusa siya doon at kung ano-ano yung mga ginagamit niya, mga salita, inaaway niya yung mga kapwa niya dilawan. Wala man tumanggap kasi dito kay Falsis. Nung pupunta sana to sa DDS, di tinanggap to kasi bakla na, tanga pa. Kaya tinanggal, magagaling yung mga bading dito. Sa DDS, mahuhusay hindi siya karapat-dapat ngayon, floating siya. Ngayon, nakahanap siya ng kliyente. Dilawan tsaka loyalista na siya. Ayaw nito kay Risa Ontiveros. Ayaw nito, gusto nito si Leni Robredo, ayaw nito kay Risa, ayaw nito kay Kiko, gusto nito si Bam. Ewan ko, baka sa radar niya pumasok si Bam Aquino sa radar niya. Ngayon, yung kapatid daw niya, nangawat daw, nandugas daw, mandarambong daw, dinugas si Chris Aquino. So ngayon, binabanatan yung kapatid niya ng mga kapwa niya mga dilawan, tapos nagagalit siya sa mga kapwa niya dilawan, pinagtatanggol niya yung niyang kapatid na kawatan sa bagay. Buti pa si Amy Marcos, yung kanyang kapatid na kawatan at saka adik, di umano. Hindi niya pinagtatanggol. Dapat pag mali. Pag magnanakaw yung kapatid mo, kay kapatid mo yan, dapat pag nagnakaw yan, accountability and responsibility and credibility. Hayop na yan. So ayun, kaya naman pala, sanay na sanay. Pasok pala sa kanyang resume. Yung pagtatanggol sa mga magnanakaw, kaya naman pala. Napakatindi ng pagtatanggol nito sa kanyang mga, mga amo niya, palagay ko mga amo niya yan, pero baka mali ako. Ngayon ganito kasi kabaloktot ang utak niyan. Paano mo sasabihin na ito hindi to attack dog? Hindi ba sabi niya, with all due respect, syempre kina Senator Alan Peter Cayetano, sila ang mali. Mali daw abogado ka, tapos ganito ka mag-isip. Mali daw si Alan Peter Cayetano, bakit?
Tingnan na lang natin, sino ang nasa panig ni Gatchalian? Malacanang recognizes Gatchalian. The House of Representatives recognizes Gatchalian. IBP recognizes Gatchalian. Tanga, dinisbar ka nga ng IBP. Sigurado ako kalaban mo na rin ng IBP ngayon. Pwede ka na mag-tweet against IBP. Hindi pala dinisbar, kinancel lang pala, yung sinuspend ng 1 year yung kanyang lisensya. O ayan, wala pa muna sa Supreme Court. So sabi dito nung isang magaling na abogado, ito walang kulay itong abogado nito, minsan dilawan siya, minsan pulahan, minsan basta gitna lang siya. O so anong ibig mo sabihin pag ni-recognize ka ng Malacanang, ikaw na ang valid? Mantakin mo, abogado ka, tapos ganito ka mag-isip. O meron tayong Korte Suprema at alam naman natin, alam yan ang lahat ng mga abogado ng Korte Suprema, ang final arbiter ng ating bayang Pilipinas. Alam natin yan na ang Korte Suprema, mga bossing, yan ang nagdidesisyon sa mga bagay-bagay sa bayang Pilipinas, lalo na sa mga usaping legal. O hindi sila pwedeng magdesisyon sa mga usaping politikal, pero pwede rin sila mag-intervene basta may nagsampa ng kaso sa kanila. Pero sa mga ganitong mga bagay-bagay, konstitusyon ang pinag-uusapan. Konstitusyon ang pinag-uusapan dyan, numero ng boboto, quorum and all. Pero siyempre konstitusyon. So ibig sabihin pag sinabi ng Malacanang, yun na yung tama kay Falsis, gago ka pala eh. So ibig sabihin nung panahon ng martial law, panahon ni Marcos Sr., dahil lahat ng mga sinabi niya, ibig sabihin tama. So pag sinabi ni Marcos Sr. na dapat tanggalin ang Congress at ang Senate at naging diktador siya, tama siya dahil Malacanang siya, ganun. Di ba? Ganun ang sinasabi niyo. Tingnan na lang natin sino ang nasa panig ni Gatchalian. Malacanang recognizes Gatchalian. So ibig sabihin, kung ano nire-recognize ng Malacanang, yun ang tama. So ang ibig sabihin, kung ang Malacanang sinasabi hindi dapat magpa-drug test si Bongbong Marcos, bagamat hinihiling ng taong bayan na magpa-drug test siya dahil ayaw ng Malacanang kung anong gusto ng Malacanang, masusunod. O, nung panahon ni Marcos Sr., ang daming mga maling desisyon ng Malacanang. O, hindi ba? Yung mga dilawan, kayo nga yung mga naunang nag-rally-rally, never again, never again. Tapos ngayon, pag sinabi ng Malacanang, tama na sa'yo kagad, abogado ka pa man din na turingan. Kaya nga dapat to, hindi lang to isang taon na matanggal, dapat to, madisbar to eh. Dahil kung may mga abogado na ganito ang takbo ng utak, o parang jukebox, pag nilagyan mo ng pera sa bibig, o pag nilagyan mo ng pera sa tumbong, sigurado ako kung sino naglagay ng pera sa tumbong, ipagtatanggol niya yun. Oh, Malacanang recognizes Gatchalian, House of Representatives recognizes Gatchalian, IBP recognizes. So ano nga yun? If sabi ko nga sa inyo, if these three organizations ba tawag dito, recognizes Gatchalian, bakit nagpapatay sila ng mga comment section ng kanilang mga Facebook pages? At alam nyo ba mga bossing na ang taong bayan, sabi ko nga 'di ba nung naghihiring kayo diyan sa Senado, hindi, yung consultative meeting dyan sa Senado, ilan lang ang nanonood sa inyo? Ilan daang tao lang ang nanonood sa inyong consultative meeting, samantalang sa press conference nila Baligot at ni Senator Robin Padilla, 1,000 ang nanonood. So papaano yun? So regardless kung ang Malacanang, ang House at ang IBP ay nire-recognize si Win Gatchalian, ang taong bayan hindi. Ang taong bayan hindi. Sino ba mas importante? Yung mga organisasyon na yan, yung mga grupo na yan, o yung taong bayan? So kung sinasabi ng taong bayan, dapat magpa-drug test si Bongbong, magpa-drug test na siya. Kung sinasabi ng taong bayan, pulso ng taong bayan, mas naniniwala sila kay Cayetano dahil binoto siya ng 13 na mga senador para maging Senate President, dapat yun ang sinusunod natin. So ibig sabihin, kahit nasa konstitusyon, abogado ka pa man na tulingan, kahit nasa konstitusyon na kailangan mo ng majority of 13, para ikaw ay makapaghalal ng bagong leadership sa Senado at maibakante mo ang mga posisyon ng mga komite sa Senado, para sa iyo kapag sinabi ng Malacanang na kahit siyam lang pwede na yan, so susunod ka? Asan ang prinsipyo mo? Sabi ko nga sa inyo, pinagkanuno niya yung prinsipyo niya, itong pagiging abogado niya, dapat tanggalin na yan sa kanya. Dahil itong mamang ito, propagandista man lang ito, political operator man ito, hindi man to abogado na naggimagamit ng kanyang profesyon para sa kabubuti ng sambayan ng Pilipino. Anong legal basis doon? Sabi nga nito ni Edward Chico, kahit si Edward Chico minsan binabanatan niya ng mga Duterte, sabi niya, anong ibig sabihin doon? Pag ni-recognize ka ng Malacanang, ikaw na yung valid? So anong legal basis doon? Kasi ang alam ko, dapat Korte Suprema pa rin ang magdidesisyon. Kung ikaw abogado ka, matinukang abogado, alam mo yung pinag-aralan niyo yun. Oo, na Supreme Court ang magdidesisyon. So ito, sinasabi niya, dahil meron ng basbas ng Malacanang, may basbas na ng House at may basbas na ng IBP, magnanakaw yung Malacanang, magnanakaw yung House.
So pinagtatanggol mo at pinakikinggan mo yung bahay ng mga magnanakaw. So ibig sabihin magnanakaw ka rin sa bagay. Sabi ko nga sa inyo, sino bang pinagtatanggol nito? O, pinagtatanggol niya yung kapatid niya na di umano magnanakaw. Ninakawan daw si Chris Aquino, di umano. O, so kaya ngayon ganun din siya. Yung mga magnanakaw sa Malacanang at saka dito sa House of Representatives, pinagtatanggol niya. O, para saan? Hindi mo naman gagawin niya ng libre, sir. Sigurado tayo hindi ka magbibenta ng prinsipyo mo para sa libre. O sasabihin nyo naman, kayong mga DDS, di nyo rin gagawin ng libre yan. Tanga. DDS na kami noon pa, hindi naman kami bumaliktad. Yung mga DDS na bumaliktad, sigurado ako, binayaran ng prinsipyo ng mga yan. Mas importante ang pera para kaysa sa prinsipyo sa mga yan. Kami, na mga dati ng mga Duterte, die-hard supporter, hanggang ngayon nandirito pa rin kami. Hindi dahil kumikita kami dito, kundi dahil ito ang gusto ng sambayang Pilipino at inaalay namin yung aming prinsipyo doon sa totoong apektado ng mga pagnanakaw na ito at paghihirap ng bayang Pilipinas, which is yung mamamayan, kupal ka. Hayop ka. Wala kayong mga prinsipyo. Oo. Sino pa ang isa na walang prinsipyo? Eto, walang prinsipyo. Dating Duterte supporter, ginagamit ang mga Duterte, tapos ngayon, hindi na siya maka-Duterte at kaibigan niya na puros yung mga dating minumura-mura niya. Yung mga inaakusahan niya noon ng mga bobo, mandarambong, inutil, pag-uumpogin niya ngayon, kaibigan niya na, eto matindi. Eto matinding question. Kasi si Inday Sara, hindi ba kini-question natin siya? Kini-question natin si Inday Sara sa kanyang salin. Kasi si Inday Sara ang asawa ni Inday Sara ay isang abogado rin. At may law firm yan. Yung asawa ni Inday Sara ay isang kapyo. Galing yan sila sa mga prominenteng pamilya ng mga abogado at justices or justice dyan sa Supreme Court. Pero kini-question natin yung kanyang salin. Paano daw siya yumaman? Imagine bukod sa si Inday Sara may asawa na ultra rich din, si Inday Sara ay isang abogado. Si Inday Sara ay may mga negosyo naman na lehitimo. Oo. So, kung dumami man yung pera niya ng ganun, well, meron siyang rason at legal yung kanyang mga negosyo. At alam natin na meron siyang mga negosyo. If you go to Davao, may mga negosyo talaga siya. Ngayon, ang tanong, etong mamang ito, saan niya nakuha yung ganyang karaming pera? Ang sabi niya, yung 650 million with 400 million in properties at cash. So, imagine, 650 million ang kanyang net worth. Konti na lang magiging na siyang bilyonaryo. Ano bang apelyido nito? Tulfo. Hindi naman siguro to Tan, Gokong Wei, Tang Kakchong. Hindi naman siguro ito Bilyar. Hindi naman to Ayala. Hindi naman to siya hindi naman to siya mga ano pa ba yung mga mayayaman na pamilya, Aboitis. Hindi naman ganyan. Ang lahi naman nila nagsimula man lang ito, pinanganak man ito sa Mindanao, hindi naman mayaman na parte ng Mindanao yung kanilang kapanganakan. O saan lang ba kumita itong mga ito? Bilang broadcaster, anchor, host. Pero bago yun mga bossing, itong mamang ito ay, anong sabi niya? Sa sobrang hirap ng buhay noon, at meron akong anak na nagdadayaper, pumunta ako sa ibang bansa at nandaya ako doon. Dinugas ko yung aking pagkakakilanlan. Gumawa ako ng bago kong pagkakakilanlan. Tapos, nag-apply ako ng citizenship. So, siya ay citizen Amerikano. Tapos, nagtrabaho ito bilang militar. Nag-serve ito sa military sa Amerika. Kaya nga siya nabisto Kaya nga siya, pinapanagot ng Amerika sa pandurugas niya. So, kawatan ito ang utak nito. Scammer ito. So, dahil daw sa kahirapan, kaya niya ginawa. Hindi naman kahirapan, pero dahil daw maraming umaasa sa kanya, mantakin mo, napakaraming anak dito sa iba-ibang babae. So ngayon, nagpunta daw siya doon dahil nga meron siyang anak na umaasa sa kanya, pagatas, tsaka pa-diaper. So ibig sabihin, kung gatas at diaper lang, mandurugas ka ng iyong pagkakakilanlan para lang kumita ka ng pera, hindi ka mayaman. Hindi kayo pinanganak na mayaman, ibig sabihin. So, lahat ba ng militar sa Amerika kapag nag-retire sobrang yaman? Hindi naman. Alam niyo sa Amerika, yung mga retired na mga maaga pang mga nag-retire na kasi option 'yan sa Amerika kapag ilang beses ka nang pwede na deploy, pwede ka nang mag-retire. Alam niyo ba yung mga na retired na mga sundalo sa Amerika, hirap na hirap silang makakuha ng trabaho sa Amerika or konti lang din ang support ng gobyerno sa kanila. Kaya nagtatrabaho pa rin sila. Anong ginagawa na? Pasok sila sa mga security.
Basta nagtatrabaho sila, normal. O kailangan pa rin nilang kumita. Meron silang pension from the military, pero kailangan pa rin nila magtrabaho. So ibig sabihin, hindi naman opisyal 'to. Oo, hindi naman 'to naging opisyal sa military sa Amerika. So sigurado ako nung umalis ito bilang sundalo sa Amerika, hindi naman 'to nagkamal-kamal ng pera, hindi naman sila nagbubungkal ng pera bilang mga sundalo doon eh. Hindi ba, so umuwi yan dito sa Pilipinas. O matanda naman na yan, umuwi dito sa Pilipinas, naging broadcaster yan saan? Naging broadcaster man lang yan sa TV Patrol, ABS-CBN. Hindi naman siya yung main character doon. Marami namang mas malalaking mga sa kanya doon, mga news anchor doon. Yumaman ba? Si Karen Davila ba? Tagal-tagal ng broadcaster ni Karen Davila. Meron ba siyang 650 million? Si Mel Chanco. Sa tagal niya na. Si Jay Sonsa na lang. Sa tagal ni Jay Sonsa na broadcaster. Naging mga presidente pa yan ng newsroom at kung ano-ano pa. Nakita nyo, napakayaman ba ni Jay Sonsa? Wala naman siya 650 million. Ang mga anak ni Jay Sonsa, mga professional pa yan ha. May mga anak siyang abogado, may mga anak siyang mga professionals. Tapos, hindi naman siya ganyan kayaman. Actually, sabi nga niya, nung nakulong nga daw siya sa yung human trafficking na kaso niya, ubos daw talaga pera niya noon. So Jay Sonsa na yun ha. Maliit pa ako, Jay Sonsa na yun. Bukod sa magaling na broadcaster yun sa ABS-CBN dati. Naging host pa yun ng programa na tumagal, yung Mel and Jay, di ba? Tumagal yun ng matagal na panahon. Hindi naman naging bilyonaryo si Jay Sonsa. Sino pa? Si Julius Babaw. Si Julius Babaw, sa tingin nyo, may 650 million yan sa kanyang bangko. So, tatanungin mo sarili mo, bilang isang broadcaster, yayaman ka ba naman ng ganito? 650 million ang net worth mo. Tapos, naipon daw niya yun before daw siyang mag-join ng politics. Before siya, ano ba mga negosyo nito? Palagay ko, maraming binentang robust ito. Maraming binentang gamot to ng pampatigas ng titi, kaya tumigas pati mukha niya. Yung mukha niya, tinan mo yung mga ganito niya, hindi gumagalaw. Siguro, robust yan. Gano'ng karami? Kayo ba, stockholder ba kayo ng robust? O ano ba kayo, major shareholder ba kayo ng robust? Hindi naman yan napakalakas na gamot para maging bilyonaryo kayo almost. Naipon daw niya before he joins the politics. So, before he joins politics. So, ibig sabihin, broadcaster pa lang siya, ganito na karami pera niya. Saan galing yun? Gaano ba kalaki ang pasweldo ng mga istasyon mga istasyon para makuha ninyo itong ganito kalaking pera? Magtataka ka, di ba? Di ba, magtataka ka kung paano mo makukuha yung ganitong kalaking pera bago daw siya mag-join. So parang sinasabi niya dito, hindi ako magnanakaw na politiko. Naniniwala naman ako siguro kasi ilang taon ka lang naman naging congressman. Substitute ka lang naman eh. Tapos 1 taong ka pa lang naman na senador. So ibig sabihin talaga, palagay ko hindi mo nakuha itong mga ito bilang isang congressman tsaka senador. Pero hindi ko lang alam. Kasi corrupt ang ACT-CIS di ba? Natatandaan ninyo, kasama yan sa mga pinakamalaking nakuhang pera allocation ng Congress, di ba? Una, yung tingog, tapos pangalawa, ACT-CIS. Tapos yung kanilang isang party list representative doon na ang apelyido ay Yap, ay panahon pa ni Pangulong Duterte, kawatan na yun. So saan manggagaling itong ganito karaming pera? Ito pa isa, meron siyang 10 ba anak niya? Parang naririnig ko 10 Ano yun? Siyempre nagsusustento ka sa mga yun. So nagsusustento ka pa nung lagay ng yun, tapos ganito pa karami pera mo. Siyempre madaming babae yan. Ilang babae daw yung naging karelasyon niya na naanakan niya. Siyempre, hindi ko alam kung sinusustentohan niya din yan. Hindi ka makakaipon ng ganito kalaki kung nagsusustento ka pa. Kung gano'ng karami yung pinapaaral mo. Imagine mo na lang, 10 anak yan. Kung halimbawa, 10 yan, nagsabay-sabay sa kolehiyo yan. Magkano ang tuition fee sa kolehiyo, mga bossing? Ang tuition fee sa kolehiyo, at least, kung magdedelasal ka, at least mga 200,000 yan. Sa isang semester, trisem yan. 3 beses ang taon. So kung 250 sa 3 beses sa taon, sa 10 anak, magkano yun? Paano ka makakaipon ng ganyang kalaki? Nagtatanong lang kasi di ba dapat ito yung mga kini-question ito yung mga kini-question natin kasi question tayo ng question kay Inday Sara tandaan ninyo, magkano ba net worth ni Inday Sara? Magkano ba yung net worth na inilagay niya sa kanyang salin? Magkano yung net worth nitong mokong na ito? Si Inday Sara from I think before manalo yung tatay niya, 2014 yata, from 2014 up to now, parang 40 million lang yung itinaas ng kanyang asset, tapos ito broadcaster lang. Merong 650 million, 250 na lang. Hindi pala, 350 kembot na lang.
bilyonaryo na siya. O kaya nga, titingnan mo, gaano ba talaga kayaman ang mga tulpo? Kasi yung kuya din niya, ganyan din. Pati dito sa interview niya na ito, hindi daw siya, madasalin daw siya, wala daw siyang babae. Walang babae, 10 nga ang anak mo sa iba-ibang babae, tas wala kang ibang babae. Mahal daw niya yung asawa niya. Sinungaling. Walang hiya naman talaga, oo. Kaya nakita ko lang to, natawa ako nung nakita ko, tsaka napaisip ako. Kung ang isang Erwin Tulfo, ganito kalaki ang net worth, pucha, mapapasana all ka na lang bago ka magpolitiko, almost a billionaire ka na. Mas mayaman ka pa kay Dingdong Dantes. O di ba si Dingdong Dantes, artista yun, pogi. Palagay ko hindi naman 650 million ang worth niya. Ito, naghatid ka lang ng balita. Si Dingdong Dantes, bukod sa nakakontrata siya sa isang network, may mga pelikula pa ito, may mga telenovela pa. Oh, I'm pretty sure he's not 650 million worth. Si Piolo Pascual, I believe hindi rin siya 650 million worth. Si Aga Mula, feeling ko hindi rin 650 million worth. Si Bongbong Marcos, ilang million ang kanyang worth. Grabe, no? Si Manny Pacquiao, lumaban yun. Ang daming suntok na tinanggap nun sa buhay niya. Para lang abutin niya yung kanyang pagiging bilyonaryo. Tapos si Erwin Tulfo nagmumura lang sa mga politiko. Tapos naging ganito kayaman. Hindi kayo magtataka, mga bossing, di ba? Bahala na kayo. Kung kayo'y hindi magtataka, bahala na kayo. Ayan hanapin din natin yan kasi sabi ko nga sa inyo, kung lahat tinitingnan nyo yung saliin ni Inday, tinitingnan nyo yung kung mga ano-ano, lahat tingnan natin. Tingnan nyo yung saliin ng mga senador, mga congressman. Tingnan nyo kung gaano lumaki yung kanilang, yung kanilang net worth nung sila ay nagsimula ng bumanat sa mga Duterte at kumampi sa administrasyon. Ito na, magsimula din tayo magbali-balita bukod dyan sa mga chismax natin. Nagbalik na po ang Senado sa kanilang normal na operasyon pero mahigpit pa rin daw ang seguridad. Bakit? Ba't kayo bumalik sa operasyon? So ibig sabihin, wala nang threat, tapos na yung threat dyan sa Senado? Ano ba yung threat na yun kasi? So ngayon pinabalik nyo na yung mga safe na. Safe na kasi wala nang Blue Ribbon hearing, gano'n. Pero wag kayong mag-alala, magkakaroon daw ulit ng Blue Ribbon Committee hearing. Pero pakinggan muna natin tong sitwasyon ngayon sa Senado. Pasok. Jed, mahigpit pa rin ba ang seguridad ngayon dyan sa Senado? Ella, nakataas pa rin yung heightened security measures sa loob at labas ng Senado hanggang ngayong araw. Ito ay matapos ngang makatanggap ng impormasyon noong nakaraang linggo na mayroong banta sa seguridad ng institusyon. Ngunit hindi gaya noong nakaraang linggo, ngayong araw ay balik opisina na sa trabaho yung mga empleyado ng Senado. Mahigpit pa rin ang inspeksyon sa main gate pa lamang ng gusali ng Senado kung saan isa-isang sinusuri ang mga pumapasok na sasakyan. Mayroon ding inihandang listahan ang mga otoridad kung saan tanging ang mga accredited media ng Senate Beat at mga otorisadong individual lamang ang pinapahintulutang makapasok sa... Dapat yan, bago kayo magpapasok, sana sinabi nyo rin muna, wala na po yung threat. Okay na po, wala na po tayong threat, maayos na po ang ating sitwasyon ngayon. Maayos na po ang ating sitwasyon ngayon, hindi na po tayo delikado and so on and so on. Hindi ba? Mantakin nyo, hindi nyo pa binabawi yung security threat na chinichismis na ito ni Matibag. Pinapasok nyo na yung mga empleyado. Halatang halata naman kayo. Na talagang pinigilan nyo lang pumasok yung mga empleyado dyan, binarbwire ninyo dyan para hindi matuloy. Yung pangalawang hearing ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee, style nyo bulok. Walang hiya kayo, mga manluloko kayo talaga. Premises ng Senado. Bago makatuloy sa loob, 2 beses na bineberipika ang pagkakakilanlan ng mga papasok. Una sa main gate at muli sa mismong entrance ng gusali kung saan mahigpit na hinahanap ang kanilang mga pangalan sa listahan kasama ang kanilang mga ID. Ang paghihigpit sa seguridad ay matapos kumpirmahin noong nakaraang linggo ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado dahil sa ulat ng banta sa loob ng gusali. Tingnan mo pwede naman pala yung ganun eh. Pwede naman pala na maging mahigpit lang para sa mga papasok at lalabas ng Senado, pero bakit pinag-work from home mo? Dahil dun sa threat na sinasabi ninyo,
of a possible panggugulo ng isang armadong grupo. Tulad nino. Sinong mga armadong grupo yan? Ang armadong grupo lang naman nagpunta dyan sa Senado, yung grupo ni Matibag. Di ba? Labo eh. Talaga mag-gets. So ngayon, nagpapasok kayo ng mga tao dyan. Before kayo nagpapasok, nagpa-media din ba kayo at sinabi ninyo na balik na po ang pasok sa Lunes ng mga senador, ng Senado, balik na po ang kanilang pasok kasi okay na. Na-address na po natin yung security threat. Na-address yun na nga ba? Kasi kung hindi nyo pa na-address yung security threat, hindi naman nangyari yung security threat na sinasabi nyo nitong mga nakaraang araw, so ibig sabihin, the threat still remains. O kung if the threat still remains, bakit nandiyan yung mga empleyado? Kung talagang concerned kayo sa mga empleyado, katulad na sinasabi ninyo, bakit nandiyan sila? Na-address nyo na. O kayo yung threat mismo at nag-stand down na kayo. Kaya pwede na ulit pumasok sa Senado. Bilis Ayon sa senador mismong, si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang nagberipika sa impormasyon na mayroon ngang planong manggulo sa institusyon. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, posibleng may kaugnayan sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang umugong na banta sa seguridad ng Senado. Paano sila naging banta sa Paano naman naging banta sa seguridad itong mga to? Baka banta sila sa seguridad ng mga magnanakaw sa Malacanang, sa Senado at saka dyan sa Kongreso. Kaya siguro, kaya nyo siguro pinahinto dahil threat sila, security threat sila. Oo, sa lahat ng mga magnanakaw, diniliberan nila ng mga pera-pera, lahat ng mga manyakis at mga babaero, na mga diniliberan nila ng mga babae at di umano pati mga lalaki. May mga idiniliber sila, hindi lang sa mga babae na mga mambabatas, pati sa mga lalaking mambabatas, nag-deliver sila ng mga lalaki. Yung palagay ko, yun ang kinakatakot nila dito. Yung threat na sinasabi nila is not an armed conflict threat or an armed group kind of threat, but yung threat of lumabas yung katotohanan at ma-expose lalo itong mga magnanakaw dyan sa pamahalaan. Yun yung threat na inaayaw nito ni Gatchalian na lumabas. Kaya, dahil wala namang schedule ng Blue Ribbon ngayon, kasi kung may schedule ng Blue Ribbon ngayon, nako, sigurado ako wala ulit pasok dyan sa Senado ngayon. Hindi gaya nga noong nakaraang linggo, noong Wednesday and Thursday, work from home o remote setup yung mga empleyado ng Senado. So ngayon ay balik opisina na sila o balik trabaho na sila dito sa Senado at pinapayagan rin yung mga Senate accredited media na makapasok dito sa gusali ng Senado. Ngunit gaya ng nabanggit ko kanina, mahigpit nga yung seguridad na ipinatutupad doon pa lang sa main entrance dito sa Senate premises kung saan pinapatupad nila yung no ID, no entry at kung wala rin sa listahan ay talagang hindi nila pinapapasok yung mga individual na pupunta rito sa Senado. Yan muna update, balik sa'yo. So ngayon mga bossing, etong nangyayari ngayon sa ating bayang Pilipinas, nagpatawag na po si President Bongbong Marcos ng special session. Wala lang ako nung sulat ng Malacanang tungkol dun sa special session. Pero dun sa special session, sinasabi doon na kailangan daw ng special session. Actually, sinabi na ito last week ni dating Secretary and Congressman Mike Defensor. Sabi niya na magpapatawag ng special session ang Malacanang kasi kapangyarihan ng Malacanang yun kasi naka-CND sila, naka-adjourn na ang Senate. So, ang balik ng Senate supposedly sa pre-trial ng impeachment ni Inday Sara at saka pangalawa sa sa trial na ni VP Sara. Doon na babalik, which is sa July na. O ngayon, pwede siyang ang presidente pwede magpatawag ng special session para itakil yung mga pinaka-importanteng mga bagay-bagay. At diyan sa special session na 'yan, pwede ring magkaroon ng panibagong botohan ng mga committee chairmanship at saka ng liderato sa Senado. Kasi ang special session ay isang quorum. At katulad pa rin ng dati, sa isang quorum, kailangan mo ng majority ng mga senador para ikaw ay makapag-legislate, makapag-elect, at kung ano-ano pang mga dapat gawin diyan or ginagawa diyan sa Senado. Bagamat nakalagay doon sa kanilang memorandum na itong special session is for Mindanao. Para sa ganito, para sa ganyan, alam naman natin na itong special session na ito ay gagawin para legitimately matanggal si Senator Cayetano diyan sa Senado at maagaw na sa kanya
ang Senate presidency para ano? Para maproteksyonan na naman nila yung kanilang mga amo, yung kanilang mga principal. Yung mga pinagtatakpan nila sa flood control Blue Ribbon Committee hearings, maano na nila. Ano na nila tawag dito, mapagtakpan na nila ng tuluyan. Tapos matupad yung kanilang mga balak na masama pagdating sa botohan ni VP Sara Duterte. Kasi kailangan mo talaga ng 16 ayon sa batas, kailangan mo ng 16. Pero gusto nilang ibaba iyon. Yung majority gusto nilang ibaba dahil nga nabawasan, ayon sa kanila, nabawasan ng dalawa yung mga senador. Dahil nga yung isa nakakulong at yung isa naman ay nagtatago, nabawasan ng dalawa. Tapos may bali-balita pa na pwede pang may makulong na mga membro ng minority. So kapag nangyari yun mga bossing, gusto nilang mangyari, ibaba yung 2/3, count ng 2/3 vote. Kung ang counts ng 2/3 vote ay magiging 12 na lang, 13 na sila. So ngayon, yun ang problema. Babaguhin nila, ibibend na naman nila ang batas para lang mapigilan nila si Inday Sara. Kasi alam naman nila pare-pareho. Kasi ganito, ang ine-expect ng Senado na sumagot ang grupo ni Inday Sara doon sa mga nila, yung sa mga akusasyon ng impeachment ng Kongreso. Pero ang sinagot ng mga Duterte o ng kampo ni Inday Sara Duterte yung kanilang pagko-question sa mga technicalities ng na naganap na proceeding diyan sa Congress. So yung actual na mga sagot nila dun sa akusasyon, hindi nila nilagay doon kasi nga nananatiling sorpresa yon para pagdating nung mismong impeachment hearing, matataranta sila. Doon sa klase ng defense meron ang mga, ako actually excited ako dyan sa impeachment na yan kasi gusto ko kung papaano bumula ang sipon neto ni Chua tsaka neto ni ni Luis Troy, kasi hindi talaga nila alam kung ano ang depensa ng mga abogado ni VP Sara. O kaya nga hanggang ngayon nag-iingay pa rin sila kasi hindi nila makuha kung ano yung depensa at sinasabi nila magdadagdag na naman daw sila ng mga testigo pa. Okay lang yan. Ang grupo ni Inday Sara since 2023 pa, ready na sila dito sa impeachment. And since 2023 pa, alam na nila kung ano yung mga ibinabato kay Inday Sara, and it's the same old same old issues na ibinabato nila. So, I'm pretty sure sa haba ng kanilang lead time, sa haba ng kanilang panahon to prepare, I'm pretty sure talagang mawiwindang itong prosecution team. And they're hoping na itong Senate majority, they're hoping na lahat ito boboto pabor sa impeachment ni Inday Sara, which I believe hindi. Because some of the senators dito sa majority ay re-electionist sa 2028. At ayaw ng mga yan na masisira sila. Oo, kasi si Mig Zubiri, sinabi niya na yan, hindi siya pabor sa impeachment. Si JB Ejercito, sinabi niya na yan, hindi siya pabor sa impeachment. Si Chis Escudero, hindi rin yan pabor sa impeachment. So 3 na yun. -3 na kagad yun. Kung tatayo sila sa kanilang prinsipyo at talagang magiging patas sila at tama sila sa kanilang mga prinsipyo. Depende, wala mga prinsipyo yan. Yun ang problema natin. But then again, hindi pa rin sila nakakasigurado na makakakuha sila ng 16. Even Ping Lacson is telling us na hindi siya hindi nila kayang makuha yung 16. Eto, pakinggan natin. Again para sa mga nanonood, kailangan po ng 16, 16 para ma-convict si VP Sara. Hindi sila makakuha ng 13, 16 pa kaya. Ito ang masasabi ni Ping Lacson patungkol dyan sa issue ng botohan sa impeachment ni VP Sara. Senator Ping Lacson is raising the possibility of disruptions ahead of the upcoming special session, but assures the public the Senate majority is ready with contingency measures. Tingnan mo nagkakalat sila ngayon ng chismis na pagdating ng special session, may disruptions daw na mangyayari. Sino ba nagdi-disrupt? Hindi ba? Sino ba nagdi-disrupt? Unang-una, noong panahon nung nanalo si Senator Cayetano bilang Senate President, dinisrupt sila ng gobyerno. Sino bang taga-gobyerno? NBI. Nag-disrupt ba ang grupo ni Cayetano? Katulad niyan, noong sila ay may quorum, patungkol doon sa online voting, sino ba yung mga nag-walk out?
O, sino nag-disrupt noong quorum na yun? Hindi ba yung nag-walk out na 11? Oh, nag-walk out kayo, therefore, dinisrupt ninyo yung function ng Senado of a quorum. Tapos sinasabi nito ni Lacson, which is part ng disruption committee, na magkakaroon daw ng disruptions. O sino na naman ang sinasabi niyo magdi-disrupt? Yung mga Senate President Cayetano Black? Wala namang ibang ginawa yung Cayetano Black kundi magtrabaho. Nung una pa lang, inasikaso na kagad yung impeachment ninyo. Sinet na kagad kung kailan ang pre-trial hearing, tas kung kailan ang hearing, sinet na kagad. Sumumpa na kayo kagad. Hindi nga nakapagtrabaho ng maayos si Cayetano dahil dinisrupt ninyo yung sessions eh. Nag-boycott sila ng ilang araw o tas biglang inagaw ninyo. Tapos yung mga naka-schedule na mga committee hearings, hindi nyo sinuportahan. So who's disrupting who? Hannah T. joins us live from the Senate. Hannah, what's the latest at ano ang reaksyon dito sa special session of Congress? The Senate majority says it is ready for possible dirty tricks by former Senate President Alan Peter Cayetano, according to Senator Ping Lacson. In an interview last weekend, Alam mo, naniniwala talaga ako na kung sino ang nag-aakusa, yun ang totoong abnormal. Oh, bakit na naman natin nasabi? Disruptions coming from Alan Peter Cayetano. For how many weeks na Senate President si Alan Peter Cayetano? Anong ginagawa niya? Nagsasalita lang naman siya sa kanyang Facebook Live. Yung ginawa lang naman nila, actually silang lahat, yung pagboboycott dahil nga sa pambabastos ng gobyerno authority sa Senate halls, arresting a sitting senator inside the halls of the Senate, which is pambabastos yun sa Senado. Oo, pinakita lang naman nila that the government should stop doing that, and hindi sila sinamahan nitong mga Gatchalian Black. At saka sino ba ang lumalabag sa batas? According sa Constitution, di man tayo eksperto, pero ang sinabi doon, all of its members, 24 po yan, 12 sila, tapos nag-assign sila ng acting Senate. Mahilig talaga tong gobyerno ni Bongbong Marcos sa acting. Alam ba ninyo na si Dave Gomez ay acting PCO secretary? Acting. Na itong si Laurel ay acting Department of Agriculture Secretary. Na itong si ganito ay acting, lahat puro acting. Si DPWH Secretary Vince Dizon is also an acting DPWH Secretary yan. So ang daming mga acting. Pati yung sa DOH, acting din yan. Puros acting. Ibig sabihin, binabypass nila yung sistema at proseso ng gobyerno. Ano ba ang proseso? Kailangan yung mga key positions, secretariats dyan sa gabinete ni Bongbong Marcos dumaan sa Committee on Appointment. Kailangan ma-convince nila ang Committee on Appointment na ilagay na maging legitimate yung kanilang position, yung kanilang pagiging secretary, kasi nga delikado yun. Delikado na kapag ang may control, presidente lang, lagay lang siya ng lagay ng tao, tapos yung mga tao na ilalagay niya, magnanakaw lang para sa kanya. Kawawa ang bayang Pilipinas. Kaya for check and balance, ginagawa ng House and ng Senate, ini-scrutinize yung credentials na itong mga taong ito. Kung karapat-dapat ba sila sa posisyon. Lahat ng ito ay hindi dumaan, lahat ng mga taong yan ay hindi dumaan dun sa proseso na kailangan mong i-defend yung sarili mo sa Committee on Appointments. Kaya nga si Marcoleta at si Tulfo magkaaway. Kasi si Erwin Tulfo, isa sa mga kumwestiyon sa legitimacy ng citizenship ni Erwin Tulfo. Si Marcoleta pala, kinwestiyon niya yung citizenship ni Erwin Tulfo. Kaya hindi siya na-confirm as DSWD Secretary. So yun. Ngayon, nawala na yung harang na yun dahil lahat ng nilagay ni Bongbong dyan puro acting. Pati Senate President acting. So talagang tinatarantado nila ang batas. Ginagago nila ang batas para lang sa kapritsyo nila. Kasi kung talagang kung ako talaga, halimbawa ako si Bongbong at ako'y naniniwala ako sa kakayahan ng tao na ito na magagampanan niya yung kanyang tungkulin dito sa departamento na ito in line doon sa aking mga visions para sa Pilipinas, hindi sila matatakot na humarap yan sa Congress at sa Senate. Kung alam niya na competent yung tao na ilalagay niya dyan, paano mo malalaman kung competent yung tao dyan? Ikaw mismo hindi ka competent na presidente. Ikaw mismo wala kang kapasidad na presidente. Ikaw mismo bobo ka na presidente.
Paano ka maglalagay ng isang tao kung namatalino, kung bobo ka? Siyempre, kung bobo ka, lahat ng kaibigan mo bobo. O tinan mo, tuwan-tuwa siya kay Claire Castro kasi bobo eh. Katulad niya, tuwan-tuwa siya kay Larry Gadon kasi rin bobo katulad niya. So, sinong i-hire niyan diyan sa mga committee na yan? Alam nila na puro bobo din yung ilalagay diyan. O, kaya ngayon, hindi sila dumadaan dun sa proseso na kailangan humarap sila sa Committee on Appointments ng Congress at ng Senate. Ganon ang ginagawa nila, pati itong senador na ito, na si Gatchalian. O, acting Senate pro tempore siya. Acting, hindi siya Senate pro tempore talaga at hindi siya Senate President. Nagpapanggap lang siya. O, paano ginawa nila? O, di ba? Tinarantado nila. O, yung 24, ginawa nilang ang majority 12. Lacson claimed that acting Senate President Win Gatchalian and his new majority bloc has already discussed contingency measures in case Cayetano attempts to disrupt the proceedings, though he refused to disclose specific details. The senator warned his colleagues not to underestimate Cayetano, saying he's capable of creating a scene to hold on to power despite what Lacson called the political. Sinasabi na nga ni Cayetano sa inyo na bumuo kayo ng 13, sa inyo na. Basta sumunod lang tayo sa batas. Kasi kung si Gatchalian, ibinoto ng 13, no hard feelings, bababa ako. Yun namang proseso eh, demokrasya tayo. Eh kaya lang di kayo nakakuha ng 13. Sinasabi na nga nung tao, kumuha kayo ng 13 o galingan nyo magkumbinsi sa mga kasamahan ko para maging 13 kayo, 14 kayo, para makuha ninyo yung boto. Wala akong choice but bumaba because that's what's in Constitution, in the Constitution. Yun ang nasa Constitution na mapapababa ako kapag ka nakuha ninyo yung majority at yung majority bumoto na patanggal ako dito, wala akong magagawa. Sinasabi na nga yun pa rin ang sinasabi nito ni Lacson. Anak ng tinapay, yes, Alan Peter Cayetano is more than capable of doing anything. Pero etong mang-agaw ng posisyon, hindi niya yan gagawin. Kasi nung siya ay nasa Congress at siya ang Speaker of the House at nagkaroon ng problema dyan sa Congress, he's ready to step down dahil ang usapan dyan, yung parang sila, co-term. Maghahati sila sa termino ni Alan Lord Velasco. Nagstay man lang siya dyan dahil yun ang inutos ni Pangulong Duterte noon. Pero ready naman siya at ibinigay naman niya ng maayos yung speakership kay Alan Lord Velasco noong mga panahon na yun, di ba? Hindi naman kapit ko sa kapangyarihan niyan katulad ninyo. Binoto na kayo para matanggal dyan. Pucha, first thing na ginawa ninyo, ginulo ninyo Senado. Tapos ngayon, sasabihin nyo si Alan Peter Cayetano ay capable to disrupt. Paano niya madi-disrupt yung inyong special session kung according sa inyo, nasa inyong majority? O unless kinikilala nyo pa rin talaga si Alan Peter Cayetano bilang Senate President ninyo at kinikilala ninyo ang Konstitusyon ng Pilipinas, binabali nyo nga lang. O doon, matatakot kayo kay Cayetano sa kanyang constitutionally, sa kanyang kumbaga posisyon na inilagay ng konstitusyon dyan or umaayon sa konstitusyon, natatakot kayo ron kasi lumabag kayo sa konstitusyon. Political reality that Gatchalian is already recognized as the Senate's leader. When asked about the possibility of Cayetano trying to take over the podium or interrupt the session, Lacson said the former Senate President may be capable of doing so. It was on June 3. Definitely, ia-assert ni Cayetano yung kanyang position because the Constitution put him there. Yung demokrasya, nilagay siya dyan as Senate President, hindi siya papayag. Kayo na mismo may sabi, si Erwin Tulfo na may sabi, that Cayetano is still the Senate President. If he's still the Senate President, siya magpe-preside. Siya pa rin dapat mag-preside. Hindi pwedeng si Gatchalian because he's just an acting Senate pro tempore. Hindi man siya acting Senate President eh. So, si Cayetano pa rin. Pag tumayo si Cayetano dyan at binalahurat, tinarantado ninyo, lumabag kayo sa batas. That a quorum of 12 senators was declared, which led to the election of Gatchalian as acting Senate chief and the declaration of the position of Senate President as vacant, removing Cayetano from the post. Lacson also argued that even some of Cayetano's allies have grown quiet in recent days, which he said may be a sign that they have accepted the leadership change in the chamber. He urged Cayetano to participate in the special session and debate issues on the Senate floor instead of through Facebook live streams. The special session is expected to tackle pending legislative measures and Commission on Appointments matters that were delayed following the boycott of regular Senate sessions earlier this month. Lacson, for his part, said he hopes this special session will finally put to rest the continuing leadership dispute inside the Senate. Meanwhile, Mike Cayetano has yet to respond and react to the recent announcement of the palace on the special session of Congress. Mai? Hana, ano ang latest doon sa balitang they have enough numbers na may
13. Meron na. Kuha na nila yung numero na yan kasi may isang babaliktad. In-expect na rin naman yan. Dahil nga dun sa mga kaso na ikinakaso katulad niyan kay Senator Villanueva, alam naman natin na siya na yung susunod. So, talagang alam natin at ina-expect na rin natin na babaliktad siya. Ang tanong, tawag kayo ng tawag ng bakla kay Senator Jinggoy Estrada na kesyo bading, kesyo ganito, mahilig sa lalaki, kesyo ganyan. Pero mas matapang niyang hinarap yung kanyang mas matapang niyang tinayuan yung kanyang posisyon. Bakla kayo ng bakla sa kanya, ang tapang-tapang niya na alam niyang political lang itong ginagawa sa kanya. Hinarap niya yung kanyang yung kinakaharap na pagkakakulong. Si Bong Revilla, ganun din. Siya pa mismo ang sumuko. Sinasabi niyo madumi itong mga tao na ito. Kung madumi itong mga tao na ito, tumakas na ito. Iba naman yung pagtakas ni Bato de la Rosa. Kasi ang pagtakas naman ni Bato de la Rosa, umiiwas siya sa pagpapadala sa kanya sa ICC. Wala namang kaso si Bato de la Rosa na corruption. Pero kung ikaw corrupt ka, ang unang-una mong gagawin, tatakas ka. Katulad ng ginawa ni Bunuan noon. Katulad ng ginawa ni Saldico. At gustong mangyari nito ni Romualdez. Tatakas yan. Hindi tumakas si Jinggoy Estrada, hinarap niya yung kanyang faith, hinarap niya yung politika. At kahit makulong siya, ang baho-baho dun sa kulungan niya, hinarap niya yan kasi alam niya wala siyang kasalanan. Sinasabi niyo, bading yung tao, pero mas bakla pala itong mga senador na sinusundan ninyo. Si Lacson nga, baklang-bakla eh. Tinakasan niya yung kanyang pananagutan doon sa krimen ng pagpatay doon sa Dacer Corbito case, remember? So itong si Villanueva, kung lilipat ka, sira ka na. Mantakin mo. Inakusahan ka na nagnakaw ka. Kung ikaw, naniniwala ka na hindi ka nagnakaw, hindi ka matatakot makulong. Pinasok mo politika eh. Kung pinasok mo politika, at alam mo yung galawan sa politika, nangyari naman yan noong mga nakaraan. Nangyari na kay Bong Revilla, kay Jinggoy, nangyari na kay De Lima, nangyari na kay... Yung kay De Lima, hindi man politika yun. Kasi talagang ako, naniniwala ako na ginawa niya yung mga kaso na yun. Anyway, sila Enrile, hindi ba? Na alam natin na pinulitika lang. Di sana hindi ka matatakot kung talagang para ka sa bayan. Kung matatakot ka, lilipat ka doon para lang hindi ka ma-pressure na makasuhan, ibig sabihin, posibleng kawatan ka. Posibleng magnanakaw ka din. Kasi ayaw mong sagutin, ayaw mong harapin yung mga ikakaso sa'yo. Kasi pag umiwas ka sa mga ikinakaso sa'yo, ibig sabihin, takot ka na baka mapatunayan na talagang nagnakaw ka. So naniniwala tayo na itong si Gatchalian pwedeng walay na yan. Ito yung sinasabi yung isa pa bago natin puntahan yung speech ni Gatchalian. Puntahan natin tong sinabi ni Ping Lacson na mahihirapan silang makakuha ng 16. Ito, pasok. Nagpahayag ng pangamba si Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa bilang ng mga senador na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Senator Lacson, kung sakaling hypothetical na hindi bumaba sa 9 na senador ang mapasailalim sa preventive suspension dahil sa pagkakasangkot sa flood control projects scandal, maaring hindi na sumapat ang bilang nila upang makabuo ng hindi bababa sa 16 na boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So yun ang masaklat. Hindi sila makakakuha ng 16 kapag ka natuloy yung suspension. Di umano. Kasi nga, yung suspension naman is not an expulsion eh. Hindi ba? Kasi may mga kaso ka pa lang. Hindi ka pa naman disqualified dahil hindi ka pa naman napapatunayan na talagang gumawa ka ng kasalanan. So technically, ang numero nyo, 24 pa rin. Kung 24 kayo, ang 2/3 yan, 16 pa din. At kung 16 ang 2/3, hirap na hirap nga kayo maka-13, so 16 pa kaya. And again hindi tayo sure na itong 12 na bilang nila ngayon, boboto in favor ng impeachment. Kaya nga itong Malacanang gumagawa ng kung ano-anong mga paraan para talagang itong si Inday Sara ay hindi makaupo or si Inday Sara ay hindi ma-acquit bilang Senate bilang ma-impeach, ma-acquit bilang plunderer sa Senado. Kaya kung ano-anong ginagawa nila. Kung ano-anong mga revisions ang gusto nilang gawin. Kung binabali nila mga bossing, yung 24 or all of its members, binabali nila yun, binabawas-bawasan nila yung numero, magugulat na lang kayo.
Magugulat na lang kayo, may Prime Minister na tayong Marcos o Romualdez sa bayang Pilipinas at magtutuloy-tuloy ang pamamayani ng mga Marcos Kawatan at ng mga Romualdez dito sa bayang Pilipinas. Sigurado ako, lulubog tayo lahat, yayaman ng yayaman sila tulpo niyan. So sinasabi dito ni Ping Lacson, hindi nila kayang makuha yung 16 to convict. O kaya ngayon, aligaga itong Congress. O kasi baka naman yung mga ipinangako sa kanila, kung may ipinangako man, baka makukuha lang yun kapag si Inday Sara ay either hindi manalo sa 2028 or ma-disqualify for 2028. O hindi nila makukubra yung mga ipinangako sa kanila kung hindi mai-impeach totally si Inday Sara dyan sa Senado. Patay na. Paano makakabayad si Luis Toro ng utang niya? Walang Diyo. Dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson ng paghingi ng permiso sa Sandigang Bayan upang payagang dumalo at bumoto sa trial ang nakadetining senador sa ilalim ng Hindi pwedeng pigilan ng Sandigan Bayan yun, Ping Lacson. I-assert mo kung talagang gusto mo na itong mga senador na ito ay umattend sa Senado. Kaya po silang isubbina ng Senate sa Senate Sergeant at Arms. Kahit na po sila ay detainee, kaya po sila na kaya nyo po silang isubbina, makapangyarihan po yun dahil halal ng taong bayan yan eh. Hindi pwedeng pigilan ng ombudsman or ng Sandigan Bayan yung function mo bilang isang senador. If you remember, si si Leila de Lima, nung senador siya at nakakulong siya, nakakapagpasa pa rin naman siya ng batas. Ibig sabihin, senador pa din siya. Oo, tapos ginawa na nga lang ng paraan kung hindi siya pwedeng pumunta sa Senado sa tuwing may mga kailangan siyang bumoto, pwede siyang bumoto online or pwede bumoto remotely. Kaya nga inaano yun, yung ginagawa nyo ng batas yun. At yung batas na yun, kung halimbawa matuloy yun, yung sinasabi ni Marcoleta na online voting or remotely voting sa mga wala sa Senate premises during a deliberation or a voting. Pag ginawa nyong batas yun, wala magagawa ang Sandigan Bayan para baliin yun. Hindi pwedeng pigilan ng Sandigan Bayan ng isang senador na maging senador. Magagawa lang, mangyayari lang yun kapag ang isang senador ay na-convict na ng Sandigan Bayan bilang isang tao na ginawa niya yung mga kasalanan niya na yun. Hindi mo na kailangan humingi pa ng tulong sa Sandigan Bayan, Ping Lacson, kunyari ka pa eh. pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kung saan ayon kay Senator Lacson, maaring magiging Senator Judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial. Yun, ang patay tayo dyan. So gusto ni Lacson either umattend si Jinggoy kahit na siya ay makulong ulit sa gabi or i-delay yung impeachment ni VP Sara. O ito parang si Lacson parang bumabaliktad na. Parang unti-unti si Lacson bumabaliktad na. Pag dinelay mo yung impeachment ni VP Sara, mawawala na lalo ng gana tao niyan. Mawawala na lalo ng interes tao niyan kasi malapit nang mag-2027. Pagdating ng 2027, wala na may gusto ng impeachment na yan kasi lahat gusto na magpalakas sa pinakamalakas na kandidato para sa presidential election sa 2028. Alam naman natin na if the election will be held tomorrow, si Inday Sara will win via via landslide bilang presidente ng Pilipinas. Lalong-lalo na kaya kung hindi pa may impeach si Inday Sara before 2027. Yari kayo dyan. But anyways, sabi ko naman sa inyo, itong si Lacson, kilala yan bilang isang balimbing. Si Soto, kilala din yan bilang isang balimbing. So siguro nakikita nila na hindi na sila kukubra. Nakikita nila siguro na yung administrasyon parang nagbabalot-balot na. Siguro nakikita nila na parang medyo talagang lame duck na itong presidente na ito at wala na itong kakwenta-kwenta. Kaya siguro unti-unti parang naghihint na sila na hindi nila makukuha yung 16 na votes, hindi nila na lang yung impeachment, i-push na lang. Hanggang sa matapos ang 90-day preventive suspension ng akusadong senador. Di ba? Ma-juicy Juicy. Pakinggan natin ang masasabi ni Villanueva. Kasi may sinasabi si Villanueva eh. Kasi meron yatang ang Jesus is Lord, para meron silang yung kanilang fellowship ba yan. Nagsalita siya doon eh. Pakinggan natin sasabihin niya at
Tingnan natin kung maniniwala ba tayo sa totoong ano niya, sa totoong reason. Bakit siya a-attend sa special session ni Bongbong? Sir, naniniwala ako matapang ka. Sir, naniniwala ako may paninindigan ka. At naniniwala ako na makadiyos ka. Alam mo, Senator Gatchalian, pag ikaw ay makadiyos ka, ibig sabihin makabayan ka at makatao ka. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng matatakot kasi ang Panginoon hindi siya natakot sa demonyo, hindi siya natakot sa pambubuyo ng Satanas. Nung ipapako niya siya sa krus, binubuyo siya ng Satanas, sabi, "Hoy, gusto mo hindi ka ipako sa krus? Sumama ka lang sa akin. Baguhin mo yung iyong paninindigan." At hindi ka, anong ginawa ng Panginoon kahit na alam niyang ikamamatay niya yun, alam niya na mapapahiya siya ron, ginawa niya pa rin, masasaktan siya ron. Grabe yung papahirap sa Panginoon natin nun. Dahil tinayuan niya yung kanyang paniniwala, yung kanyang prinsipyo, at yung itinalaga sa kanya na gagawin niya at misyon niya sa mundo. Ano ba misyon mo? Bilang isang evangelist, naniniwala ako na dapat malinis ang puso mo at ang puso mo hindi para sa sarili mo. Dapat ang puso mo ay para sa Panginoon. Ganun ang mga evangelist eh. Inaalay nila ang kanilang buhay, puso sa Panginoon. At kung ikaw naman ay isang public servant, double whammy yan. Ipinaalay mo ang iyong puso at buhay sa bayan, inaalay mo ang iyong buong puso at buhay sa Panginoon. So kung ganun naman pala, bakit babaliktad ka? Dahil lang ayaw mo na makasuhan ka? Kung alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nagnakaw, hindi ka matatakot dyan sa mga pressure ng Malacanang na yan. Because eventually, hindi ka naman forever na makukulong dyan. Kasi nga kung alam mong hindi ka nagnakaw, alam mo na kung makulong ka man, makakalabas ka rin eventually dahil hindi ka nagnakaw. Nangyari yan kay Bong Revilla at kay Jinggoy eh. Nilagay sila dyan, kinulong sila ilang taon, 4 na taon. Nakalaya sila dahil alam nila na hindi sila magnanakaw at na-acquit sila. So kung sila kaya nilang harapin yun sa ngalan ng prinsipyo, bakit ikaw hindi mo magawa? Ang dami pa namang naniniwala sa iyo na mga miyembro ng simbahan ninyo. Tingnan mo. Ito na lang, bibigyan ko kayo ng example. Si Pastor Apollo Kibuloy, bilang isang evangelist at bilang ama ng Kingdom of Jesus Christ, ang dami ng offers sa kanya. Bumaliktad ka lang sa mga Duterte, wala ka ng kaso. Umano ka lang, sumabay ka lang sa Agos, wala ka ng kaso. Ang SMNI, ang daming nagbabayad sa SMNI para magbalita ng katarantaduhan. Pero anong ginawa ng SMNI? Pinabayaan nilang mawala yung kanilang prangkisa for the meantime or ma-suspend yung kanilang prangkisa, tapos tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang pag-aatid ng totoong balita. Hindi man sila natatakot. Si Pastor Apollo Kibuloy, isang taon na mahigit siyang nakakulong sa kulungan. Pero dahil alam niyang wala siyang kasalanan, hinarap niya yung kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon ay lumalaban siya sa kanyang mga kaso at hanggang ngayon naniniwala siya na balang araw makakalabas siya kasi wala siyang ginawang kasalanan. Kung ikaw talaga wala kang ginawang kasalanan, hindi ka matatakot diyan sa mga kulong-kulong na yan. Kasi kung kaya kang i-pressure ng kulong-kulong na yan, hindi ka na dapat maging senador sa susunod. Hindi ka na dapat maging senador kasi tinan mo, nagkaroon ka ng issue sa TESDA, remember? Di ba meron ka ring corruption issue sa TESDA? Hindi ka naman nakulong dahil doon. Di ba sabi pa nga, guilty pa nga ito sa kanyang kaso sa TESDA Pero hindi ka man nakulong. Ba't ngayon natatakot ka makulong? Kung napagtanggol mo yung sarili mo doon sa issue mo ng TESDA, bakit hindi mo kaya ipagtanggol yung sarili mo dito ngayon? Totoo ba na nagnakaw ka o hindi? Diyan natin magkakaalaman. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin kung totoo to. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Hindi pwedeng puro away, hindi rin pwedeng puro magnanakaw na lang. Hindi pwedeng puro pagnanakaw na lang. Alam mo, okay man lang mag-away-away kung meron dapat pinag-aaway-awayan, Villanueva. Kung katulad niyan, tumatayo ka sa konstitusyon, alam mo na mali yung ginawa nung kabila na agawin nila yung posisyon ng Senate President. Kung talagang taong Panginoon ka, taong Diyos ka, makabayan ka at sumusunod ka sa konstitusyon, tatayuan mo yun. Hindi pwedeng, wag muna nating tayuan yun kasi kawawa naman yung ibang tao. Hindi, prinsipyo yan Kaya kawawa ang tao, hindi. Basta doon ka sa tama, doon ka sa tama. Dalawa lang yan, sa tama ka o sa mali. Ganun lang yan hindi ginamit nyo pa yung mga empleyado ng Senado. Bay sweldo man mga yan. Hindi nyo iniisip yung mga tao sa labas na wala mga sweldo yun. Pero nandoon sila kahit mainit ang araw. Sumisigaw-sigaw sila na sumisigaw doon para sa bayang Pilipinas. Tapos
Yung mga taga-senado ng mga air condition at binabayaran natin yung mga benepisyo at mga sweldo nila nag-aalala kayo sa kalagayan nila? Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. O, nagtatrabahong magnakaw, ganun, magprotekta sa mga magnanakaw, ganun. Hindi nyo man trabaho yan. Para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Pupunta daw siya. Pupunta daw siya, hayop yan. Okay man lang yan. Okay man lang na pumunta. Pero yung papanig ka sa kanila, yun ang delikado. O, okay man lang pumunta doon. Kung talagang gusto mong pumunta. Pero yung papanig ka at boboto ka doon sa gusto nila mangyari na pagpapalit ng Senate presidency, ibig sabihin na-pressure ka. At kung na-pressure ka, ibig sabihin they have something on you. If they have something on you na alam mo that can pin you down, if may ginawa kang kabulastugan talaga sa gobyerno, nagnakaw ka talaga sa gobyerno, yari ka. At nagpa-pressure ka, ibig sabihin nagnakaw ka talaga. Kasi kung nakulong ka, kasi alam mo na wala kang ginawang pagnanakaw sa gobyerno, abay kabibilibang ka ng tao. Pero kapag hindi ka nga nakulong, pero inano mo naman, isinangkala mo naman yung prinsipyo mo, ibig sabihin, baka totoo yung kwento-kwento na may nakuha kang malalaking kickback. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin. Ang dami na nating kalamidad ng pinagdaanan, Villanueva. Ang dami na, may Yolanda. May mga nakaraang lindol na rin, ang dami. Bakit ngayon lang? Kung kailan yung itong lindol na to, ngayon lang kayo gagawa ng mga ganyang bagay. Hindi nyo naisip yan noon, ngayon lang. Style nyo bulok Alam na natin yan. Na kaya kayo papasok dyan para mapalitan si Cayetano. Tapos, magbobotohan siguro kayo na bawasan na yung numero ng boto para ma-impeach si Inday Sara. O kaya yung term extension. Ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Talo mo, ubasan ng Panginoon. Ginamit na naman yung Panginoon Kung talagang makapanginoon ka, gayahin mo yung ginawa niya. Na wala siyang pakialam kung anong mangyari sa kanya. Tayuan niya yung prinsipyo niya. Tayuan niya yung kanyang calling. Ganun lang yun. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Pero paano pag yung institusyon nyo, karamihan lumalabag sa batas tapos mga magnanakaw pa? Poprotektahan nyo pa rin ba yan? Poprotektahan nyo ang interes ng taong bayan. Paano kung sinasabi ng taong bayan na ayaw na nila sa sa nangyayaring mga korupsyon ngayon dito? Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Yun ang malupit doon, para sa Diyos at bayan. Para sa Diyos at bayan ba o para sa sarili mo lang? Kasi kung maninindigan ka para sa Diyos at bayan at alam mo na para sa Diyos at bayan ka, at bagamat ginagawa mo ito, di ka magnanakaw, hindi ka kung ano man, tapos para sa Diyos at bayan ka, tapos biglang, nasangkot ka. So kung alam mo na hindi mo ginawa ang mga bagay na ito, di para sa Diyos at bayan ka pa rin, tatanggapin mo kung ano yung kahihinatnan na itong gulo na ito. Hindi pwedeng, na muna ako. Para sa Diyos at bayan din ako, pero para sa sarili ko din. Ayoko makulong. Ayoko muna makulong.
Ano muna kami? Bati-bati muna kami. Anak ng tinapay, kami nga mga vlogger. Sandamukan lang kaso namin. Anytime, pwede kami makulong. Anytime, paglabas nga namin dyan, pwede kami barilin eh. Sobrang kawatan at gago nitong mga binabangga namin. Kahit anong mangyari sa amin, anytime, marami. Tapos kayo, ganyan lang. Natakot na kayo. Dapat pagka ganyan, hindi na kayo dapat manalo sa susunod. Oo, walang iya kayo talaga. Oh. Ano yung sinasabi ni ano? Ito naman yung mga dilawan. Yung mga dilawan, ayaw daw nilang ginagamit ni ano. Ayaw daw nilang ginagamit yung laban, yung gano'n, yung laban. Ginamit kasi ni Cayetano, si Cayetano lakas kasi mang asar eh. Pinapaalala lang kasi ni Cayetano na kaya nyo ginawa ito. Kayong mga dilawan kaya nyo ginawa ito kasi lumaban kayo para sa mga Marcos. Kalaban, yung hindi lang sa pamilya ng Marcos lumaban kayo para sa bayang Pilipinas, mapatalsik itong mga Marcos na ito. Dahil magnanakaw sila, dahil mga human rights violators sila, dahil hindi sila karapat-dapat sa Pilipinas. So, ginawa nyo ito. At sino ang nagbuwis ng buhay para sa ganito? Sino? Si Pinoy. Si Pinoy, hindi. Si Ninoy Aquino, nagbuwis ng kanyang buhay. Sinabihan siya, huwag kang uuwi ng Pilipinas kasi may mangyayari sa iyong masama. Anong sabi niya? Uuwi ako ng Pilipinas kahit may mangyari sa aking masama. Huwag kayong mag-alala, may bulletproof ako. Sinabi niya may bulletproof siya. O saan siya binaril? Sa ulo. May bulletproof vest daw siya. Sinabi niya pa. O kasi nga, willing si Ninoy na magsakripisyo, lumaban para sa bayang Pilipinas for the greater good. Mapatalsik yung demonyo sa bayang Pilipinas. Oo, demonyo man lang din sila, mga Aquino, pero lesser evil sila compared dito sa mga Marcos na to. Consistent tong mga Marcos na to. Kasi yung mga Aquino, consistent sila na mga matapobre, oligarko sila. Itong mga Marcos, consistent na mga magnanakaw ito. Oo, hindi lang first generation pati second generation. Si Sandro, di ba? Second generation na yan eh. First generation, third generation na nga yan. First generation, si Marcos Sr., second generation yun, anak, si Bongbong, third generation, hanggang third generation, isipin mo, may kaso merong pinaghihinalaan ng pandarambong. So lumaban si Ninoy, and for the longest time, galit na galit ang mga dilawan at liberal sa mga Marcos. Tapos ngayon, nito? Ginamit ngayon ito ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, gagamitin ko ito kasi hindi naman ibig sabihin ito liberal eh. Ginamit ito nung panahon nila Ninoy kasi ang tawag dito, laban. Hindi man kayo may-ari niyan. Ang ina ninyo, kung kayo may-ari nito, hindi paputol na namin lahat ng mga daliri namin para ganyan na lang yan, God first na lahat. Wala nang ganun. Tangina ninyo, hindi kayo may-ari niya. Kaya kong gawin, dalawa pa nga Tapos nagagalit yung mga dilawan kay Cayetano kasi bakit daw niya ginagamit yung gano'n. Tangina ninyo, hindi kayo may-ari niyan. Lahat kayang gumanyan. Oo, kahit yung mga putol ang daliri, basta buo yung dalawang yan, kaya nilang gawin yan. Mga tarantado pala kayo eh. So yun yung pinapaalala lang sa inyo ni Cayetano, na kaya yan, hindi yan liberal. Kaya yung ganyan kasi laban sa katiwalian, laban sa mga magnanakaw na mga mapang-abuso sa bayang Pilipinas. Bakit ngayon hindi nyo na nilalabanan? Kakampi nyo na, yun ang abuso sa bayang Pilipinas. Wala na yung mga kaso nila sa Sandigang Bayan, dismiss na lahat. Yung pera na hinahabol natin sa mga magnanakaw na pamilya na yan, wala na tayong hahabulin kahit isang kusing. Ang masaklap nito, yung mga ginto ng Pilipinas pinagbibenta ng administrasyon na to. Ano pang aasahan ng bayan natin? So nasa na ngayon yung inyong pinaglalaban? Pakinggan natin masasabi dito ni Cayetano. Inilang tulad ni Senator Alan Peter Cayetano kasalukuyang sitwasyon ng Senado sa pakikibaka noon ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa administrasyong... Alinaw Inaling tulad ni Cayetano yung laban ni Ninoy Aquino. Hindi niya sinasabing siya si Ninoy Aquino. Hindi niya sinasabing gano'n. Pero nahahambing yung laban ng Senado ngayon versus Malacanang. Kasi kung hindi nyo na matandaan yung history ninyo, ipinasara ni Marcos Sr. ang Senado noong panahon niya. Pinadlock din niya. Ganun din nangyari noong nakaraan, pinadlock. Tapos ibinalik niya ulit, tinanggal niya ang Congress, pinadlock niya ang Congress at ang Senado. So ibinalik niya ulit, binalik niya yung Congress pero yung Senado hindi. Bakit? Kasi nga, numero 1, nakalaban niya, na bumabati ko sa kanya, si Ninoy. At si Ninoy, tatalunin na siya
bilang presidente. Kaya ngayon, pinanatili niyang nakapadlock yung Senado para si Ninoy hindi magkaroon ng oportunidad para, alam mo yun, makalaban pa siya. Inaalin tulad ni Cayetano ngayon, yung nangyayari sa Senado dahil nga yung presidente natin, alam naman niya na may basbas ng presidente natin yung mga nangyayari sa bayang Pilipinas, ipinakandado yung Senado. Marcos Sr. sa Facebook Live kahapon sinabi po ni Cayetano na gaya ni Aquino, ipinaglalaban din ng Cayetano Block na lumabas ang katotohanan. Mapatungkol man aniya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa flood control scandal at liderato sa Senado. Ginamit din ni Cayetano ang L sign o laban. Isa pong iconic na simbolo na ginamit noon laban sa rehimeng Marcos Sr. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Huwag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. Mariin naman niyang kinundena ng grupong August 21 Movement o ATOM. August 21 movement. Ano naman yan? Remind him that first, Ninoy fought against fascism, corruption, and the lack of accountability. Ano ang ginagawa ngayon ni Cayetano? Diba? Ano ba nilalabanan ni Cayetano ngayon? So sino na nagsabi na si Ninoy daw, ang nilabanan niya, fascismo. Corruption na ginagawa ni Bongbong ngayon. At ng mga kasamahan niya. Buti nga nun, ang nagnakaw si Marcos Sr. lang tsaka yung asawa niya. Ngayon, hindi lang si Bongbong mag-isa. Ang daming nababahagi na ng doon nga ako naniniwala, mas matalino si Bongbong kaysa kay Marcos Sr. Bakit? Kasi kung totoong nagnanakaw si Bongbong, binahagian niya yung media, police, sundalo, mga congressman. Binahagi niya yung loot. Diba? Looting yan eh. Grand looting yan sa ating buwis. Shiner niya. Itong mag-asawa, si Marcos tsaka si Imelda, hindi nila shiner. Binili ng mga sapatos. Kaya nadali sila. Kaya ngayon, eto si Bongbong, hindi magkaroon ng, hindi matanggal-tanggal, hindi mapalit-palitan. Alam mo kung bakit? Dinamay niya lahat. Binusog niya lahat from top to bottom. Ngayon, tumatayo yung Senado, yung sila Cayetano at yung mga kasamahan niya against corruption, lack of accountability. Kasi bakit? Nag-hearing ng Blue Ribbon. Nilabas doon kung sino yung mga kawatan. Noong nakaraan, nag-hearing si Erwin Tulfo. Anong lumabas doon? Lumabas ba doon kung sino yung kawatan? Hindi. Lumabas lang doon na sinisiraan yung mga military, mga ex-military, ex-marines. Bakit? Sila ba nagnakaw sa bayang Pilipinas? Hindi ba sila nagnakaw sa bayang Pilipinas? Bakit mo sila tinatapik? Hindi natin itapik yung mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ngayon, nagkaroon ng hearing si Marcoleta, lumabas yung mga pangalan. Kahit sino, nandiyan si Loren, nandiyan si Mark Villar. Pero pinigilan ba ng Senate leader ng grupo ni Cayetano? Hindi. Bahala na sila ipagtanggol yung sarili nila. Basta lumabas yung mga pangalan nila dito. Anong ibig sabihin nun? Nilalabanan nila yung corruption. Kasi nga, nag-hearing sila sa Blue Ribbon. So, nilalabanan nila yung corruption, pinananagot nila yung mga dapat managot. So, accountability nandoon din. Yung impeachment ni Inday Sara, ready naman na. Anong problema nitong August 21 movement na to? Tanginan to, mga abnormal yata ito eh. Nakakatawa at nakakainsulto umano ang naturang paghahambing. Alam mo, ang nakakatawa at nakakainsulto, Atom, pangalan pa lang, pangtanga na. Ang totoong nakakatawa at nakakainsulto, yung ginawa ninyo na dati ganun kayo, ngayon ganito na kayo. Ganyan na kayo. Tatlo na. Liberal na mga loyalista. Ganyan na pala kayo. Hindi na kayo liberal. Loyalista na kayo. Loyalista na kayo, hindi na kayo liberal. Kaya ginamit na ni Cayetano yun kasi hindi na kayo liberal kundi loyalista. Hindi na kayo lumalaban kundi lumalaban na kayo para sa mga loyalista. Ganun. Para sa, hindi na kayo against sa. So yun ang pinaka nakakatawa na dati gigil na gigil kayo tapos nawala na yung mga kaso ng mga Marcos sa Sandigan Bayan, hindi kayo ngayon nagsasalita. Nasaan na yung accountability doon at paglaban ninyo ng corruption? So yun ang nakakatawa. Nagalit kayo kay Cayetano na ginamit niya ito.
Hindi kayo nagagalit sa mga sarili ninyo na dati ganun kayo, ngayon ganito na kayo. Mga hipokrito talaga mga dilawan, kaya dapat wala nang dilawan talagang manalo. Bukod sa mga salot yang mga yan, mga tanga yan. Git nila, si Aquino ay lumaban para sa laban sa diktadura, korupsyon at kawalan ng Diktadura, di ba? Parang diktador na din naman ngayon. Hindi nyo napapansin, parang martial law na hindi nagdeklara ng martial law. That is because sinira nga niya yung loot niya sa mga kasamahan niya. Lahat sila busog. Kaya wala nagre-reklamo. O ang nagre-reklamo yung gutom. Sino ba yung gutom? Taong bayan. So yung taong bayan nagre-reklamo. Yung ibang mga nasa gobyerno, congressman, senador, mga sekretary, mga polis, sundalo, na mga nabayaran kung meron man, nagre-reklamo sila, hindi. Kasi busog sila. Yun ang kagandahan kay Bongbong. Binusog niya yung mga kasamahan niya bukod sa mga tao na dapat pagsisilbihan niya. Imbis na sanang binusog niya yung taong bayan para hindi tumalikod sa kanya, pinabayaan niya yung taong bayan. Binusog niya mga sekretary, mga undersecretary, mainstream media, vlogger, yan, binusog niya. pananagutan sa pamahalaan, mga bagay na anilay kabaliktakan na ipinapakita ng kampo ni Cayetano. Sa huli, ang L-sign na bagay raw kay Cayetano ay lapastangan at hindi laban. Mga kapatid, O, diba? Lapastangan daw yan. Tanga kayo ng lapastangan ng ganyan nyo eh. Kayo ang sumira sa ganyan ninyo eh. Dati yan, laban. Ngayon, hindi na eh. Hindi na laban yung ganyan ninyo, ganun na eh. Loyal na loyal. Mga loyal. Mahiya kayo kay Ninoy. Tangina, sabi siguro ni Ninoy sa impyerno. Ang ina to mga to. Nalaglag pa ako sa hagdan dahil sa mga hayop na ito. Nalaglag pa ako sa hagdan, taas-taas yung hagdan, nabaril na ako, nabagok pa ako. Ang ina ninyo, hindi nyo nga ako binihisan, hindi nyo man lang ako nilagyan ng magandang damit doon sa burol ko, ginamit nyo pa yung bangkay ko. Ang dumi-dumi ng bangkay ko, puro dugo, yun yung ipinarada nyo sa maraming tao, tapos uulitin nyo lang pala yung mga katarantaduan nyo. Kayong dating sigaw ng sigaw at tuwan-tuwa sa pagsasakripisyo ko, putang ina nyo, yung pumatay sa akin, yung pamilya ng pumatay sa akin, yun ang pinagtatanggol nyo ngayon mga tarantado kayo. Hindi naman ako pinatay ng mga Duterte. Hindi naman ako minalangya ng mga Duterte. Pero bakit yung mga Duterte galit na galit kayo doon sa mga pumatay sa akin, doon sa mga nagnakaw sa atin? Ba't doon kayo ngayon natutuwa? Mga buwisit kayo. Ngad ka na. Tapusin na natin to. Kung nagustuhan mo to, i-like at i-share mo. Importanteng i-like at i-share nyo ito kasi kung hindi nyo i-like at i-share to, nako po. Ang mapupuno yung social media natin ng napakaraming mga katarantaduhan. Di bali since fake news din may pinapakalat ng mainstream media, di bali yung fake news ko na lang yung kumalat. At least masaya pa kayo, hindi ba? Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang
walang halong